Mga kapatid, na tanong nyo rin ba, bakit umuunlad ang mga masasamang tao samantala ang mga mahihirap ay dumaranas ng kahirapan? Kung nabasa mo na ang awit kabanata 73, minsang nagtanong din si Asaph, bakit ang mga gumagawa ng kasamaan ay parang nabubuhay ng walang alalahanin, malusog, mayaman at masaya, samantalang ang mga mabubuting tao ay nauwi sa pagiging mahirap at pagdurusa. Mga kapatid, kapag tinitingnan natin ang mga nangyari kamakailan sa Pilipinas, hindi natin maiwasang makaramdam ng katulad ng nararamdaman ni Asaph. Makikita natin ngayon na ang mga tiwali at nanamantala sa kapwa ay tila lalo pang umaasenso, habang ang mga karaniwang mga Pilipino ay patuloy na nakikibaka, nagtitiis sa kahirapan at pagdurusa. Pero alam niyo po mga kapatid, naunawa ni Asaph sa huli ang isang katotohanan. Nakita niya na ang mga tila matagumpay ay maaaring makaiwas sa batas ng tao. Ngunit sa bandang huli ay hindi sila makakatakas sa paghato ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay mas matuwid kaysa sinumang hukom ng tao, at siyak na haharap ang kasamaan sa kanyang matuwid na kaparusahan. Mga kapatid, nagbibigay po ito sa atin ng kaaliwan, ngunit isa rin itong babala, sapagkat bawat isa sa atin ay namuhay rin sa kasalanan. Sinasabi ng banal na kasulatan, sapagkat ang lahat ay nangakasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung walang kabanalan, walang makakakita sa Panginoon. Mga kapatid, kung tuluyang alisin ng Diyos ang lahat ng kasamaan, makakatindig ba tayo? Dalas nakatuon tayo sa kasamaan na nakikita natin sa labas. Ngunit, hindi natin napapansin ang kasamaan na nakatago rin pala sa ating mga sariling mga puso. Ngunit ang mabuting balita ay binigyan pa rin tayo ng Diyos ng pagkakataon na magsisi. Ang tanong, handa ka bang hayaan ng Diyos na iligtas tayo mula sa kasalanan? Welcome po kayong sumali sa aming Bible Study Online upang sama-sama nating hanapin ang pagliligtas ng Diyos sa mga huling araw. Mag-iwan lamang ng komento o magpadala sa akin ng mensahe.